Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, dapat na ba tayong maging masaya? Dito nga po sa balitang to, nang sabi dyan, House Justice Panel declares impeachment raps versus Duterte endorsed by De Lima is sufficient in form. Actually, oo. Kasi yan po yung stepping stone natin. Meron po tayong 5 stages dyan. Sufficient in form, sufficient in substance. Meron pang 3 hanggang sa pagbobotohan na yan ng mga kongresista. And after ng pagboto ng kongresista, papasagutin. Ito nga pong si Vice President Sara Duterte, and then maiaakyat na po yan sa Senado, which is yung Senado po ang magiging impeachment court ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yes, masaya tayo, mga minamahal, pero hindi pa dapat totally na mag-celebrate tayo kasi 5 pa yung pagdadaanan yan. Actually, yung sufficient inform, mga minamahal, isa lamang po yung legal term na ginagamit sa may mga kaso ng impeachment. Ito, simpleng explanation. Pinaliwanag ko na to noon nung nag-file sila ng impeachment complaint against kay President Bongbong Marcos kasi ang daming natuwa, di ba? Uy, sufficient inform na kay Presidente. Ang hindi nila alam, ang ibig sabihin lamang po ng sufficient inform ay maayos at kompleto ang pagkaka-file ng reklamo sa teknikal na aspeto. So, hindi pa dyan tinitingnan yung akusasyon, hindi pa dyan sinusuri ang ebidensya. Yan, ang tinitingnan dyan is yung format, yung requirements pa lang ang kanilang chinecheck. Kung pasok ba yan sa 1-year rule bar, diba? Kung maayos ba yung kanilang mga requirements nung nag-file sila, may tamang perma ba ng complainants, meron bang notarization, verification, kompleto ba yung details, 'di ba? Sinunod ba yung constitutional ng house rule, 'di ba? So, kung hindi ba defective ang dokumento, so sufficient inform, mga minamahal. Kumbaga, nagpasa ka ng assignments, titingnan ng teacher kung may pangalan ka. Diba? Kumbaga, i-ano na lang natin, example na lang natin, ng isang impeachment complaint. Nagpasa si Mima ng assignment. Titingnan ng teacher kung may pangalan, kung kompleto yung page, kung nasa tamang format ako. Diba? So, yan po yung titingnan. Kagaya din po sa impeachment complaint, titingnan nila, mga minamahal, kung merong perma ng complainants, meron pong verification, kompleto po ang details by details, sinunod ba ang house rules, at kung hindi ba defective ang dokumento. So, makakapasa talaga yan kahit sinong mag-file ng impeachment complaint. Ngayon, ano yung susunod dyan? Ang sufficient in substance. O sa sufficient in form, hindi doon dinidescribe kung guilty or not guilty. Itong si Sara Duterte, ang tinitingnan lang sa sufficient in form is yung requirements kung tama yung pagkaka-file. Ngayon naman sa sufficient in substance, dyan naman titingnan kung may sapat bang basihan or may sapat na ebidensya ang kanilang paratang. So, kapag nakapasa ka na doon, abay, syempre, saka na po uusad ang impeachment hanggang sa makarating sa pangatlo, sa pang-4, hanggang sa pang-5, hanggang sa pagbobotohan na po yan ng mga kongresista. Diba? So, dyan din natin malalaman, mga minamahal, kung sino-sino yung mga kongresista ang boboto ng impeach dito kay Sara Duterte despite all of the evidences na natalakay sa committee hearing ng Justice Committee. Kasi 'di ba, before sabi ko nga sa inyo, pag nakakuha ka ng 1/3 vote, dapat automatically ipapasa na yan dyan sa taas sa mga senador kasi sila yung magiging impeachment court ng impeachment trial ni Vice President. Kaso, dinilayed nga ng dinilayed ni Chis Escudero. Paano pag-delayed ng delayed ni Chis Escudero, mga minamahal? Diba?
dinelay, dinribble-dribble, pinagpasapasahan. Ang ending, ang bagsak natin yung Supreme Court. Which is, ngayon sa Supreme Court, nagkaroon ng panibagong rules. Ano yung panibagong rules? O, diba, yung una, yung nasa ating konstitusyon. Kailangan mayroong mag-file ng impeachment complaint na senador, ay na kongresista, pwede yon. Or pwede namang private citizen, pero kailangan i-endorso ng kongresista, pwede yon. Yung pangatlo naman mga minamahal is yung 1/3 vote. Pag meron ka ng 1/3 vote, dapat, ano na yan diyan na yan sa Senado. O kasi sa impeachment complaint, ang meron pong power dyan is yung mga kongresista. Pero pumasok na po sa eksena ang Supreme Court, so nagkaroon po tayo ng panibagong rule. So, if you have a 1/3 vote, doesn't mean na hindi na siya kailangan talakayan sa Justice Committee. Kailangan pa ding bigyan si Sara Duterte, mga minamahal, ng pagkakataong magpaliwanag. Diba? So, ngayon, magpapaliwanag si Sara sa hindi. Diba? Tatalakayin yan and then iaakyat sa Senado. Kasi sila yung magsisilbing impeachment court ng impeachment trial ni Vice President. Kaso, ang problema kasi natin dito, meron na kasi mga senador na hindi pa nga nababasa yung impeachment pero yung kanilang substance is not guilty. Itong si Sara Duterte. For example, Robin Padilla. Sabi niya, pag nandiyan yung impeachment, hindi siya boboto. Hindi niya pa nga nababasa. May boto na siya. So, parang nagiging bias, mga minamahal, ito nga pong impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte dahil nga po mayroon tayong mga senador na mayroong kanya-kanyang loyalty. And as well as ganun din ang nangyayari ngayon sa mga kongresista. Dahil nga po sa pag-announce ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas, sabay mukhang nagtatabingian na po yung mga bangka ng ibang mga kongresista dahil lang iba ay natakot. Diba natakot? Dahil baka pag nanalo daw itong si Sara Duterte, baka gulpihin sila. Hindi sila bigyan ng budget. So, madami pong natakot mga minamahal. Dito nga po sa pronouncement ni VP Sara Duterte. Pero kung ako yung tatanungin, maging makabayan kayo. Kapag na-receive nyo yung impeachment complaint, yung article of impeachment, basahin ninyo kung meron bang probable cause or wala. Kapag wala naman kayo nakikitang cause, edi not impeach. Pero kung sandamakmak na, sang katutak mga ebidensya, tapos ang iboboto lang ninyo is not impeach, ibang klase na yon. Naturingan kayong mga walang yagballs. Gets ninyo mga minamahal? Pero anyway, going back sa ating topic mga minamahal, yung ginagawa po ng grupo, ng mga kongresista na naglalaban bawi sila ay matik na mga walang utang na loob sa taong bayan. Ngayon, going back sa topic dito nga po sa FNL ni Dilima, approve. Masaya tayo. Kailangan lang nating mag-antabay, tingnan natin kung ano yung mga susunod na eksena. Alright? So, hindi pa dapat tayo mag-celebrate, kasi baka malay nyo, pwedeng babuyin pa yun ng iba dyan. Diba? Huwag mo tayo mag-celebrate. Next time na. Diba? Pag nakaboto na ng impeach ang Kongreso, pag-impeach na itong si Sara Duterte. Kasi kapag nakapagboto na ng 1/3 vote sa Kongreso, impeach na si Sara. Pero hindi pa siya guilty. Impeach pa lamang siya. Magiging guilty siya kasi yung conviction dyan sa Senado. Alright, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.